Umabot na sa 90 ang firecracker-related injury sa bansa mula December 21 hanggang ngayong araw. Ayon sa Department of Health, pinakamarami ang naitala sa NCR sa gitna naman ng pinaigting na kampanyang iwas paputok. Umaaray na mga nagtitinda ng paputok dahil matumal daw ang bentahan. Animoy putok ng kanyon. Ganito kalakas ang boga na isang uri ng pampaingay tuwing bagong taon. Isa itong tubo na gawa sa plastic na pinormahan na parang shotgun. Kinakargahan ito ng flammable gas. At kapag kinalabit ang gatilyo, sisindi ang igniter sa barrel at dito na ito puputok. Gaya ng ibang malalakas na paputok, pinagbabawal ang boga sa ilang lugar sa bansa dahil sa dulot nitong peligro. Depensa ng mga gumagawa nito sa isang pagawaan sa Bulacan, di hamak na mas ligtas itong gamitin kumpara sa ordinaryong paputok. May naririnig kaming bawal, pero siyempre mas safety naman siya kaysa doon sa paputok. Bakit? Unang-una, malayo ang agwat. Oo. Di ba? Tapos, matagal siya. Kontrolado mo yung kung kailan mo pa sasabugin. Okay. Oo. Hindi kagaya ng paputok, kasi nasinindihan mo at medyo nakainom ka, pwedeng sumabog ka agad. Pero ayon sa PNP Explosives Ordnance Division, walang pinagkalayo sa mga ordinaryong paputok ang boga. Pagka malapit doon yung tao, masusunog siya. Tapos dahil magkikreate ito ng explosion, yung blast effect niya similar din doon sa explosive explosion. Nitong nakaraang linggo lang, nakapagtala na ang DOH ng biktima ng boga, isang 6 na taong gulang na bata sa Ilocos Norte na nasabugan sa mata. Pero sa kabila nito, meron pa rin mga batang nakitang gumagamit ng boga sa Ilocos Norte. Maging sa La Union, lantaran din ang pagpapaputok ng mga musmos sa peligrosong pampaingay. Gawa mga ito sa PVC pipe at plastic na bote ng soft drinks. Umaaray naman ang mga nagtitinda ng paputok sa Bukawi, Bulacan dahil matumal ang benta nila ngayong taon. Kasi yung iba kasi parang natakot na sa nagka-phobia ba sa paputok. Kaya parang umiwas sila sa paputok. Ang ginagawa lang, bibili lang ng mga tarotot. Apektado rin ang matumal na benta ng paputok ang mga dealer at manufacturer ng paputok sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pero umaasa silang daragsa ang mga bibili ng paputok sa mga nalalabing araw bago magbagong taon. Sa Mandaue City naman, hinikayat ng mga otoridad ang mga mamamayan na gumamit ng alternatibong pampaingay sa bagong taon tulad ng turotot. Ito raw ay para sa mas ligtas na pagsalubong ng mga Cebuano sa bagong taon. Ang City Health Office at Mandaue City Hospital nakaalerto na para sa mga posibleng mabiktima ng paputok. Nananatiling naka-code white alert ang Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. As the same as last year, we expect that there will be an increase in number pagdating ng 31 and yung 1 ng madaling araw. We're hoping na sana hindi kami more than 100 case pero we cannot say we're still expecting 100 cases from until mga January 2 pa.